buntag sa tanan mga friends. Mayong gabi sa Pilipinas. Morning, 6:03 here in Canada mga friends. So usually I woke up 5:55 in the morning mga friends. Tapos kailangan ko nang gisingin din yung mga bata. Slowly mga friends. Maaga pa naman siya. Pero kaya lang, kailangan ko silang bihisan. Si daddy na ang magpakain sa kanila kumbaga mga friends. So yun ang new routine ko mga friends as a new working mom here in Canada mga friends. So parang nanibago pala din talaga ako mga friends. So 5 months na ako working in this company mga friends in a chemical plant. Pero nanibago ako mga friends kasi iba to sa previous na work ko bago ako nag-asawa. Kasi caregiver yung background ko mga friends. And then sa ngayon iba na to siya kasi chemical plant siya. So and then 8 years long din talaga siya mga friends. Hindi yun siya basta-basta na nakastay in ako in the house dahil sa mga bata ko. And then now that they're in school, like in regular school, tapos na din kami sa pagiging homeschool. So ayan, I decided to go back to work na. So yan mga friends, maaga talaga akong gumising kasi yung work ko is 7:30 talaga. Maaga siya and then I'm going home about 4. 4 ang out ko and then 4:30 na sa bahay na ako kasi mga 15 minutes, 20 minutes din yung drive depende sa ano. Wala naman siyang traffic mga friends kasi out of town naman siya. So I love this work mga friends kasi easy lang siya and then maganda ang sahuda namin dito mga friends. So far ang layo-layo talaga sa mga ini-expect ko na previous na mga ina-applyan ko na hindi ako natanggap, 'di ba? Kasi unvaccinated tayo. So anyway, God is good. Ito yung blessings na binigay niya sa akin sa tagal ng panahon na hindi ako nagtrabaho and then tinitest niya ako kung saan talaga ako kung mag-give up ba ako dahil sa dami kong in-applyan mga friends na na-refuse tayo pero God is good. So ayan mga friends, ayusin ko lang yung polvo lang naman yan mga friends, hindi naman talaga yan makeup. Nag-ano nga lang ako, nag-lip tint na nga lang ako. At saka nilagyan ko na lang din yung check ko para pang kaartehan ba. And then, ayan, every other day ko winawash yung hair ko. Pero every day ako nagsa-shower. Kasi yung kulot kong buhok mga friends is hindi ko siya pwedeng liguin araw-araw. And then, I love my curly hair mga friends kasi walang suklayan. Kasi hindi mo siya pwedeng suklayin. May mga cream-cream lang akong mga ina-apply dyan. And then, mabilis lang naman siya. Kaya noon, sabi ko, kaya ko ba kayang magtrabaho na super early talaga. Pero, along the way mga friends, because you love the job, siguro it's easy din kasi nga, nagustuhan ko siya. And then, at saka, ang easy-easy lang talaga ng trabaho. Kaya, ayan. So, ayan lang naman. Maliligo and then tapos magigit ready na ako, pababa na ako dahil magigit ready na naman tayo sa ating baon, kung anong baon. Anyway, ang baon ko ngayon is leftover na what is that, pork chop na hapunan namin, so i-reheat ko lang yan at work. And then kami ni daddy talaga, team kami, siya yung nagluluto ng breakfast while ako is nag-get ready sa aking lunch. And then magigit ready din ako sa High Blossom. And then mag-coffee muna ako bago ko clip yung hair ni Blossom para ready na yun. Inom na lang kung ano man. Your hair. Bibit-bitin ko na lang yan sa car. And then doon na lang ako kung wala na akong time. And then ayan, nakabihis na si Blossom. They are very independent na mga friends. Ilagay ko na lang yung mga damit nila both. And then sila na ang magbihis sa sarili nila. Kasi binabath ko na sila in the night. And then in the morning, wash up na lang sila. And then, kailangan ko talagang yung buhok ni Blossom everyday is, kailangan ko siyang ipitan. So, ayan, while ako kay Blossom, si daddy naman is cooking our breakfast. So, at first, nahirapan talaga ako mga friends mag-adjust yung sobrang aga and then gisingin ko pa yung mga bata. Dahil sanay ako mga friends na 9 o'clock, 10 o'clock ako gigising kasi nga homeschool lang kami. Sa akin lahat yung time. So nanibago talaga ako in the first month. Namimiss ko yung mga bata. Tsaka ang daming mga talaga. Kaya lang, na sila sa school. So yan, mabilisan ko ng kaon daw. Mabilisan kain na yan dyan mga friends. Kasi nga few minutes na lang and then magmi-meet na kami sa carpool ko. Kalimutan ko nang
mag-sign of course kahit sign of course kasi nga sa pagbumadali. And then ayan, meron tayong OB pandesal mga friends na order ko kagabi. So pinick up ko yan din ang one of my snack kasi my break is 9 o'clock. Oh no, 9:45 pero nag-asa ko sa manager ko na gagawin kong 10 kasi hindi ko makatch up yung timing ng work ko. So sa 10 na ako nag-break, 10 to 10:15. And then 12 is lunch and then another break in the afternoon 2:30 to 2:45 and then magwi-wait na lang ako sa shuttle ko mga friends kasi ang pinipick up kami ng shuttle kasi nga by building kami and then sa planta mga friends is hindi ka pwedeng maglakad ng sa gusto mo lang na maglakad, so may shuttle kami na i-drop off kami sa mga buildings namin. So ayan, ang ganda ng work ko. So thankful to God na I found this company. And then easy na siya kumbaga. Kaya lang talaga mga friends in the morning is a little bit struggle pa. Lalo na yung hindi talaga maiwasan yung mga bata na minsan sasabihin na, oh, I don't like to go to school, I don't like to eat. So ayan, nagre-ready na ako, nag-finalize na lang ako dyan mga friends. And then yan lang naman ang namin, meron kaming scrub top na uniform. And then yung sa ibaba, bahala na kayo kung anong isuot nyo, basta black talaga yung scrub top namin. And then, malamig-lamig na siya mga friends kasi autumn na. So, ayan, naghuhodi na ako. Or naglolongs, ano ba yun, oy? Yung pang malamig-lamig na ba? Kasi autumn na. Tapos, kagabi, medyo uminit-init siya. So, mag-lipstick muna tayo ng bali 1/4 dyan mga friends. And then, aalis na tayo anytime kasi 50, mga 6:50, aalis na ako sa bahay kasi kailangan namin na mag-drive in about 7 o'clock on the way to work. Kasi malapit naman, 15 minutes lang naman to work. And then, magsusuot na ako ng aking steel boots mga friends. Steel toe boots na sobrang bigat. Kaya lang nga, kasi planta, kailangan namin ng safety boots. Sobrang bigat yung mga friends. And very uncomfortable talaga siya at first yung mga paa ko. Ang daming kalos dahil sa So anyway, chine-check ko double yung bag ko, yung glasses ko, yung gloves ko, gloves sa work, at saka yung toque kasi malamig na, and then ready to go. And then si daddy is naghintay na sa labas sa akin. And then while meron pa akong 5 minutes, magkwento-kwentuhan muna ako sa mga chikitings ko bago ako aalis kasi namimiss ko yung mga bata talaga mga friends na for 8 years kami lang talaga sa bahay. So yan mga friends, dahil autumn na, ngit-ngit na siya mga friends. Simula na siyang ngit-ngit, lalo na talaga in winter mga friends. Para talaga yung gabi, magsi-7 na yan. Pero ang maano na siya talaga ba? Ano ba yung ngit-ngit sa Tagalog, oy? So yan si daddy, i-drop off niya ako sa sa meeting area namin. And then on the way to school daw, on the way to work na tayo mga friends. Mas mahirap sa winter mga friends kasi yung kapal ng snow at saka yung namin talaga yung degrees namin is -20 kami. Sometimes -40 pa. So yun ang struggle ko for after 8 years na magwo-work na thing is snow kumbaga ba. So medyo maano talaga pero it's okay. Maganda naman yung trabaho natin. So ganun lang din talaga. So ayan, on the way to work na ako niyan with my other carpool. So 3 kami in a carpool. So, yan lang ang glimpse na ipapakita ko sa inyo sa work area ko. Para siyang ang planta na yan mga friends ay parang isang maliit na town sa laki ng chemical plant na yan. Kaya maraming restrictions dyan sa namin sa company kasi nga chemical plant siya. So, yung side na yan dyan mga friends is just one side, hindi pa yung kabuo ang planta talaga kasi sobrang laki ng planta na yan. Tapos, ihahatid kami isa-isa sa aming mga buildings. So, ayan. Meron din naman akong mga Filipino mga friends na mga katrabaho. Pero, tsaka ko na ikwento sa inyo kung paano ba sila magiging katrabaho or yung mga puti. Basta, magkwentuhan tayo. So, ayan, pauwi na ako niyan mga friends. So, 4 o'clock na yan, uwian na. So, ayan yung view natin kasi isolated siya kasi planta nga siya, chemical plant siya. So isolated yung planta namin
Wala talagang kabahayan yan. Nasa gitna kami ng farm. So, yan lang muna tayo mga friends. Magkwentuhan tayo in the next time. Bye!